matikitan nga kasi yun yung Iusap naman ako, sir. Huwag naman ganun, sir. Yung utos. Pirme ka dito. Sir, pasensya ka na, sir. Paano naman... Hindi makakalusot na yan. Paano naman, sir, may pamilya din ako, sir. Yan ang ano nyo sa akin. Oo. Sa panahon ngayon, sir. Namimili din kayo ng tikitan nyo. Kasama din kayo sa commander, hindi yung titikitan nyo lang agad ako. Nagpikit-pikit lang ako ng mata ko kahit paano. Naka-break time lang. Tatanong ka ba sa akin kung break time ko? Hindi. Alright guys, welcome sa Redals TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay, no? Kita nyo yung intro natin guys, no? Isang inspector yun na dumalaw sa... hindi, nag-inspection pala yun. Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Tingnan mo, model-modelan yung dating sa harapan ng camera. Baka magulat kayo na anong security officer, security guard, mukha ka namang ingot-ingot dyan sa mukha mo. Ako kasi guys ay isa na retired. So wala na sa mukha ko ang isang security guard at officer. Kasi kumbaga cool na ang datingan natin dahil wala tayong amo, no? So ako ay nagbabahagi ng mga karanasan ko noong ako ay nag-duty bilang security officer, security guard. So ngayon guys, nagbabahagi ako ng mga kaalaman ko, gumagawa ko ng video. Dumalaw po kayo sa channel ko, ayan. Pindutin niyo po yung playlist, ayan ang playlist. Pag napindot niyo yun guys, itong lalabas. Ayan, lalabas. Punta kayo dyan sa My Security Guard Matters, no? Marami tayong video dyan guys na makukuha nyo na impormasyon. Libre lahat yan guys. Pakiusap ko lang yung mga advertisement natin na may panood nyo ng buo. Para ma-reward nyo naman ako ng kahit isang asukal man lang at kape, no? Sa ngayon kasi wala tayong nakuhan pa sa akin kasi wala tayong mga viewers eh. Kukunti lang viewers natin. Pero di bali na, nakakatanggap ako ng mga comment. Thank you sir, salamat. At mga buzzer din. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy ako kahit wala nanonood sa akin. Kasi simple, galing tayo sa pinakamababang level eh, aangat ng gano'n, no? So sa ngayon, meron na tayong subscriber na 15,000. Napakalaking achievement na sa akin yan. At sa bawat gawa natin ng video ay may nanonood na 10 piraso. No, dati kasi ang nanonood sa video natin ay mga 5, sa pilitan pa yun. At saka yung 5, ay isa ako doon sa 5. So ngayon, patuloy nating itawag na pag-usapan tong sitwasyon na to. Ayan. Hindi na magpaliwanag. Paliwanag sa office, hindi kayo naka-ID, hindi pa kayo naka-uniforme ng inspector, maninigit kayo, hindi kayo nahiya sa amin ng mga opisyal. Pag-ID kayo at mag-uniforme din kayo, pag formal kayo, pag naked kayo. Talaga yung inspector, kilala kita, inspector ka, pero mag-ID din kayo. Wala kayong ID, tapos papasok kayo dito. Manikit na kayo bigla. Huwag ka na magpaliwanag. Doon ka na sa opisina. Report ka bukas. Okay guys, nakita nyo yung video. Anyway, idagdag ko nga pala guys, baka kasi magulat yung iba na sino ba itong nagsasalita sa harap at gusto nyo maimbestigahan yung pagkatao ko para isip nyo kung paniwalaan ba nyo. Hindi. Marami po tayong video guys na marami tayong video dyan na magbibigay sa inyo ng lead kung sino yung nagsasalita. Baka kasi mag-isip kayo na pwede ko bang paniwalaan to? Ganun. So may mga lead tayong mga video dyan na pwede nyo panoorin para magbigay lang sa inyo ng hint kung sino yung nagsasalita sa harap ng camera. Okay? So tuloy na tayo dun guys, no? Isang sitwasyon yun guys na dinalaw ng inspector ang isang detachment at nahuli niya yung na isang commander ba yun o isang officer. Ang nagdi-discussion sila regarding doon sa nahuli niyang tulog ang officer at nahuli ang tulog ang officer ng inspector. So ngayon nakiusap yung officer at nauwi sa pagtatalo at naninilip na rin yung officer na wala man lang kayong uniforme, wala naman kayong ID. Pasok lang kayo ng pasok sa detachment. Okay? So, sinisilip niya na. So, nagkakasilipan na yung dalawa. Nagkakagiriya na.
Anyway guys, sino ba yung inspektor? Baka hindi alam ng mga ibang, guys, baka hindi alam ng ibang mga manonood kasi hindi naman lahat ay security guard siguro ang nanonood. Siguro may manonood na asawa ng security guard o pinsan o ama o ganoon. Basta concern lang. So, ipaliwanag natin ano yung inspektor. Ang inspektor, sila yung mga taong hinire ng agency para mag-monitor sa kanilang mga tauhan sa field. Anong field? Yung dineploy ng mga tauhan. Yun yung mga security guard, no? Malibang sa mga officer. Ang officer kasi guys, security officer, yun yung namamahala sa detachment. Kunwari may kliyente ng agency, ang tao nila doon ay 30 piraso, 40, 50. Hindi pwedeng walang officer doon. Kasi kung walang officer doon, walang mag-manage, ika nga walang mag-monitor on hand, ika nga first hand na managing the detachment. So, meron tayong security officer. Kaso lang, yung mga yan ay minomonitor din ng inspector. Ang inspector ay personnel ng agency. Sila naman yun ang magmumonitor sa mga lahat ng mga deploy na personnel ng agency. So, si inspector ay authority siya nang magbigay ng mga tinatawag na violation report sa mga nakikita niya sa mga detachment na dadalawin niya. So, kaya kami mga officer, pag nandyan yung inspector, ay pinapakasamahan namin, pinapakapi namin, binibigyan namin ng maayos na pakitungo para in return, makikitungo rin sila sa amin. Kumbaga, ganti ako lang ba, yung give and take lang. Pero, pag nakita talaga ng inspector na may violation ka at maganda naman yung relation nyo, pagsasabihan ka lang, oh, yung tawan mo, ikaw ba't tulog-tulog ka? Pero kung medyo hindi maganda ang relasyon nyo sa inspector, ay may paglalagyan ka. Mayroon kang violation mapatatanggap kung may makikita ang inspector. So anyway, naintindihan nyo ng inspector. So ito yung inspector, ito yung pinapadala ng agency na puntahan yung mga detachment ng what. So dahil nga may mga agency na malalaki at maraming kliyente, nag-hire din sila ng maraming inspector. Area by area sila. So, yung si inspector ganito, mapupunta sa area na to. So, siya yung monitoring. But, lahat ng inspector sa agency ay authority sila na mag-inspect sa inyong mga area. Okay? Naintindihan nyo na kung ano inspector. So, sila yung mga tauhan ng agency na pinapakalat ng agency para manghuli ng mga violator na mga gwardiya. So, nakita nyo yung doon sa video na pinapanood natin, nahuli niya ang isang officer na nakatulog. So guys, ang officer ay hindi na exempted yan ng tulog. Pag nahuli ka ng inspector na tulog ka, officer ka, hindi ka exempted. Mayroon ka pa ring violation. Tulog ka nga eh. Hindi ka naman sinasahuran ng kumpanya para matulog dyan. Yun, di ba? So, kung nahuli ka ng inspector, may paglalagyan ka. Pwede ka niyang kasuhan na sleeping on post. Ngayon, nabanggit doon sa video na hindi ka nga nag-uniforme, wala ka nga ID, hindi ka nagpakilala. Ang inspector, guys, bago mo papasukin sa iyong detachment, kailangan, una-una, identify mo na inspector siya ng agency. Huwag na huwag niyong papasukin agad-agad. Huwag kayong magulat na, oh, inspector ako, pinapasok nyo agad. Huwag. Verify pa rin. Malibang lang kung nakilala mo na talaga. Nakatatlong punta na doon sa area mo, hindi mo pa rin kilala, hindi nyo pa rin kilala yung inspector. Insulto na yon, no? Mayroong magkuhan ka na. Pero, kung hindi kuhan, kailangan i-verify nyo. Siyempre, yung ID, siyempre, naka-uniforme sila na may tatak yan, kunwari agency, ganito, may tatak yan sa mga uniforme nila eh. So, yun, questionable yun sa video. Kasi ang video na yun guys na pinanood natin ay content lang naman yun. Isa yun sa mga content, no? So questionable yun, mga pinapasok mo na hindi mo kilala, inspector pala. Walang ID, walang one. Questionable yun. Pero kadalasan sa mga inspector ay nagsisibilyan yung mga yan. Hindi yan nag-uniforme. So ID pa lang, ma-identify mo na
kung yun ay inspector talaga ng agency natin. So alam nyo na advice kung kilala nyo na kung ano ang inspector. So yan ang umiikot sa mga tinatawag na area ng mga gwardya na deploy ng mga agency. So sila yung mata, tenga ng agency. Sila yung magmumonitor sa field, di ba? Doon sa mga dineploy nila. So malalaman ang mga performance ng mga gwardya through inspector. Okay? So may sample tayo. Bibigyan ko kayo ng sample. No? May nag-comment sa isang video, guys. Ito yung comment niya. Basahin natin. Yan. So basahin natin, guys. Basahin natin. Sir, good PM. May kaso po ba ako sa inspector ko dahil hindi ko sinabi na expire na ang license ko as security profession. Okay. So nahuli siya ng inspector na expire na yung lisensya niya. Okay. Isa yan sa mga trabaho ng inspector na inspect ang mga lisensya ng gwardya. Trabaho ng inspector yan na tingnan ka yung appearance mo na security guard. Titingnan kung dala mo ba yung ID mo, dala mo ba yung mga DDO mo pag naka-duty ka. Pero dahil nga sobrang dami ang mga tao ng mga agency, hindi mo maisa-isa yan, random na lang. Kadalasan tinitingnan yung physical appearance na ng gwardya o kaya hindi yung mga tulog. Kasi yung mga nasa detachment, ang nagmumonitor dyan ay mga security officer. Kami mga security officer, kami yung nagmumonitor sa mga gwardya namin. Kung ikaw ay expire na yung license o pa-expire na, o wala kang DDO, kami lahat yan. Trabaho namin yan. So hindi na pinagtutuunan ng pansin ng inspector yan. Ang pinagtutuunan ng pansin ng inspector, yung mga tulog sa gabi. At yung mga unauthorized uniform, tulad ng sapatos, may nagsasapatos na balat lang, hindi charol. Charol kasi ang dapat ng sapatos ng security guard hindi balat, yung mga guma-goma. So pag nakita ng inspector yan, siyempre bibigyan kanila ng violation. So punta tayo doon sa nag-comment. May kaso ba siya? Una-una, yung detachment, guys, ay monitor ng security officer, detachment. But may mga single post na kuan. Ano may single post? Yung wala kang officer, kayong dalawa lang kayo nagpapalitan sa isang pwesto. Naintindihan nyo? Dalawa lang kayo. So wala kayong officer doon. Kanya-kanya kayong diskarte doon. Sino nagmumonitor doon? Inspector. Nagmumonitor ang inspector, maya-maya ka doon dadalawin kung nasa ayos pa rin kayong dalawa. So ito si Kuya, sabi niya, expire yung license niya, nakita siya ng inspector. So, ibig sabihin, hindi ito detachment. Baka single post siya, yung nagpapalitan o kaya walang kapalitan, araw lang ang duty niya, siya lang mag-isa doon. O, di ba wala kang officer doon? So, ang mag-inspect siya doon, inspector. So, nahuli siya na expire na yung license niya bilang security guard, no? So, ang tanong niya, may kaso ba ako? Una-unang sagot ko sa kanya, sir, ang trabaho ng inspector talaga yan, na-inspect yung inyong lisensya kung pasok na ba o hindi. So, sa ganitong sitwasyon, may problema ng inspector sa agency. Okay, sa agency. Kasi, bakit hindi mo na-monitor yan, na expire na pala yung expire na pala yung license ng security guard natin. So, bulilyaso na ng inspector doon. So, kung ako inspector, ang mangyayari? Babalikan kita. Babalikan kita. Nangyayari ka. Pinahamak mo yung trabaho ko, yung function ko as inspector. So, ngayon, sabi niya, may kaso. Una-una, sir, pag expire na yung license mo, automatic, pull out ka. Mayroon ka na tinatawag na RTO kinabukasan niya kung ako ang inspector mo. Ngayon, kaso mo, yun nga, duty with expired license. Pero kung kaso sa pulis, wala ang kaso. Ang kaso mo lang sa agency nyo. Paharapin mo yung tinatawag na pataw ng agency mo. Kung anong pataw sa'yo. Kung ang pataw sa'yo ay suspendido ka ng 2 buwan, floating, ang tawag ng floating. Ipo-floating ka nila, tatanggapin mo, sir. Kasi bakit? Ganito yan, sir, ha? O, paliwanag ko na.
Dapat, sir, ang license natin, sir, 2 months before the expiration date, ay ma-process mo na for renewal. Kasi nga, sir, binibigyan tayo ng 2 months. Haba na nga nun, sir, 2 months eh. Pwede ka naman mag-renew ng 1 month. Kasi nga, hindi natin alam yung takbo ng card natin kung kailan natin i-release yan doon sa kami, sa susya, ano man. So, at least mayroon kang tinatawag na sapat na panahon na maghintay. Habang nag-duty ka, nakaprocess na yung license mo as a renewal. Marami naman yung palakad ngayon, sir. Pero kung proper talaga, refreshment course ang tawag dyan for the renewal. Anyway, so, yung kaso sinasabi mo, may kaso ka na. Pwede ka nila i-pull out. Expire na, sir, eh. Mayroon kang kapabayaan sa sarili mo, sir, as a security profession, sabi mo. Alam natin yan, sir, kasi nasa code of conduct yan, sir, eh. Na pag nag-duty ka, kailangan may license ka. Pero kung expire na yung license mo, sir, hindi ka na security guard, sir. Expire, parang driver yan, sir, eh. Pag ikaw nagda-drive, ang nanguhuli sa'yo sa daan, ang mga MMDA, police. Sa gwardiya, ang nanguhuli sa ating inspektor. Sa daan, ang nanguhuli, police, MMDA. Ngayon, kung nahuli ka ng police, MMDA, na mayroon kang ang license, pero expired naman, ang kaso mo, sir, driving without license na. Correct me if I'm wrong, no? Kasi hindi naman ako, may mga nagbabash kasi sa akin na, battery training, hindi mo nga alam kung ilang. Hello, una-una, ang mga teacher nga hindi naman lahat alam nila. Diba? Huwag nyong ikuan sa akin na alam ko lahat. Aminado akong hindi ko alam lahat. No. Ang sinishare ko lang dito ay ang aking karanasan, kaalaman, nung nag-duty ako. Ngayon, kung may mga feeling nyo na hindi ko alam, huwag nyo i-expect yung guys. No one is perfect. Ika nga. Yung iba kasi gusto lang mag-bash na hindi na nga nag-like, nagbabash pa. Anyway. So, sir, tayo mga security guard, responsibilidad natin na ayusin natin mga papilis natin. Our own responsibility yan, sir. Kadalasan lang sa mga gwardiya, halos, ay hindi sila nagre-renew ng license hanggat hindi sila nasasabihan ng mga officer nila. Kami kasi sa detachment namin, pagtingin, mag-expire na yung license mo, ha? Mag-process ka na ng renewal, ha? Pagdating nito. Ganun na namin. Tapos bibigyan ka namin ng 1 week na pahinga. Okay? Ngayon, yung ibang tauhan namin, sir, palakad mo na lang. Sir, ako nang bahala dito. Huwag na nyo akong bigyan ng pahinga kasi kailangan pera eh. Ang tawag doon, usapang ko na lang yun. Kung malakas ka sa officer mo, mangyayari yun. Pero kung mahina ka, hindi, pahinga ka 1 linggo. Ganun naman kasi, uso naman ang palakad ngayon talaga eh. Kasi, kailangan pa ba nating mag-refreshment active tayo sa duty, di ba? Duty, active tayo. So, kung pag sa kaalaman, meron tayong kaalaman. Pero sir, itong sitwasyon na ni sir na nag-comment, dito pa lang sir, nagpapatunay sir na ika nga sa kuan sir, hindi ka responsible sa pagka-security guard mo sir. Alam mong pa-expire na lisensya mo, hindi ka nag-process. At pinabayaan mo pa sarili mo na mag-duty hanggat mahuli ka ng inspector nyo. Kung ako inspector talaga sir, bibigyan kita ng kuan. Ang tawag doon ay tinatawag na i-kuan kita, i-leave kita ng ilang buwan, i-floating kita. Kasi pinahamak mo yung trabaho ng inspector sir eh. Huwag mo na hintayin. Ngayon, ang problema kasi ng ibang security guard, wala daw silang pang-renew ng lisensya. Hindi na problema ng kahit sinong tao sa paligid mo na wala kang pang-renew sir. Kasi nagtatrabaho ka sir, may kita ka eh. Diba? Sabi nga ng iba pag alak at sigarilyo may pambili. Pero pag renewal ng mga papilis, wala na. No, sir? So, hindi natin ikakatwiran na, sir, wala kasi pa akong pera kaya hindi. Kasi kung pagbibigyan ka ng mga officer mo na
Ay, sige, kasi wala ka pa naman pera, huwag mo muna i-renew. Eh, ang matatamaan naman kung mahuli kayo ng mga sosya, ay yung mga inspektor, mga agency, magpipinalty sila dahil sa kapabayaan nila na pinayagan ka nila mag-duty na expiring license mo. So, para hindi, sa susunod sir, bari leksyon natin yan, para hindi tayo masuspindi, huwag natin pabayaan yung mga papilis natin. Kaya nga nasa Code of Conduct tayo, mayroon tayong General Orders, Code of Conduct, Code of Ethics, nandyan lahat yan sir, para mag-guide tayo. Para alam natin, uy, yung uniforme mo sir, kunwari na to sir ha, uniforme mo, yung mga patches mo, nagkakaroon na ng tinatawag na faded, pinapabayaan mo pa rin. Kasi gusto mo, masita ka. O ngayon na nasita ka, namumroblema ka, nasita ka. Sa agency namin, pag may faded yung uniforme makita ka, 1 week suspension yan, sir. At alam ko ang gwardiya, dahil galing ako dyan, nag-duty din ako dati, masuspindi lang ako ng 2 araw, saktan sa dibdib. Kasi nga, buo nga yung sahod ko, kulang pa. May makulang pa kayang 2 araw, di ba? So, ganun yun, sir. So, I hope na nasagot ko na yung pag-i-inspect ng inspektor, trabaho nila yan. Pero kung may nakita silang violation mo, tulad yan, expired license mo, bakit hindi mo sinabi? Ngayon, para ma-justify yung kamalian, hiningian ka ng ER. Ano yung ER? Explanation report. Pag nagkamali ka ng explain doon, ay mas lalo magpapadiin sa'yo. So, ano bang dapat mong gawin? Aminin mo na lang at humingi ka ng dispensa na, kumbaga, sabi nga na nawala din sa tanga-tangahan ka na lang, na nawala, hindi ko rin po alam na expired na pang license ko, hindi ko nasilip, ganun. Hingi ka ng dispensa, yun na, tangkanggipin mo na lang. Pero kung kaso, sir, sa mga pulis-pulis, mga wala, hindi ka naman kayo nahuli. Maliban kung nahuli ka ng susya. Pero kung sa inspektor, sa agency lang ninyo, may parusa kang makukuha, sir. Okay, sir? So, I hope na naintindihan nyo na hindi tayo libre na gumalaw lang sa duty natin dahil piling mo ay single post kayo, wala kayong officer doon na at yung mga kumpanya pinag-dutyhan nyo, wala rin pakialam sa gwardiya, basta may gwardiya dyan, okay na. Trabaho po ng inspektor yan na mamonitor sa atin. At may responsibilidad tayo sa sarili natin na ayusin nyo lahat ng papilis natin. Kasi sir, kung expiring license mo sir at nagkakaroon ka na encounter sa duty mo, ikaw lang din ang mapapahamak kasi nga alam mo sa sarili mo yun na roles natin yan, mga security guard, na may license tayo na hindi expired dapat pag nag-duty. Okay? So, I hope na naintindihan nyo na at anong dapat gawin at anong dapat matanggap natin kung mahuli tayo ng inspektor. No? So, ang mga inspektor guys ay dati, tumatalon ng mga pader yan. Yung panahon namin, maliliit. Mga bata kami kasi simula ko lang ng gwardiya. Tumatalon yan ng pader para lang mahuli kami matulog. Ngayon, bawal na sila. Kailangan papasok sila sa tamang daanan. Hindi na pwedeng tumalon sa mga pader-pader para makahuli ng tulog. Dati ginagawa yan, picture-picturean kami, ganun. Tatalon yung mga inspektor, ganun, para lang mahuli. Ngayon, pinagbawal na yan. Pwede nyo gawan sila ng report. Kung gusto nyo. Yung inspektor, hindi sila, porque inspektor sila, ay basta-basta sila papasok sa area nyo. Hindi. Magkakaroon sila ng tinatawag na trespassing pag ganun ang gagawin nila. Kailangan proper ang pagpasok nila para mag-inspection sa isang area. So kung ang ginagawa namin dati guys, pagka may inspector, yung gater talaga ang the best, ang magkukontrol. So kakatok yan minsan gugulati ka, tagal mo bumukas tulog ka no, gaganunin ka ng inspector. Hindi, wag ka mataranta. Sabihin mo, sir, alam naman, buksan kita agad, sir. Paano kung hindi naman kita nakilala agad, sir, Tsaka, delikado yung panahon ngayon, sir. Basta ka bukas ang bukas. Siyempre, nagmamasid pa muna ako, pero tulog ka, gaganon-ganon ka. Di ba? Tapos, yung gater namin, sasandal doon sa gate para pagkatok, dinig agad. Hindi yung lalayo ka sa gate. No? Pagka nandyan may inspector, pindot-pindot na sa radyo. Huwag kang tumawag kasi may inspector, wala. May sign lang kami. Ganon. Pangalawa, yung walang gate, di ba? Walang gate. Open yung
inspektor. Ang diskarte namin dyan, aso. Aso ang diskarte namin dyan. Mag-aalaga kami ng aso, 3 aso, iwan ko lang. Matataba yung aso namin din. Bakit? Ang daming ulam namin natira, mga buto-buto, kinakain ng mga aso namin. So, pag may aso, pag may inspektor, habulin yan. Ganun lang yun. Diskarte yan ng mga gwardiya yan. O, tinuturuan ko kayo, ha. At ngayon, yun na nga, yung iba naman, kung talagang open yan, ay, kung yun, magtatago. Kung na rin, lologto ka sa gabi, magtatago ka. Tapos ngayon, ikot-ikot ng inspektor, kuwan ka, hinahanap ka, hindi ka matagpuan, ang katuwiran mo lang, nag-ikot ako sir Basta kanya-kanyang diskarte lang yan. Pagka, kuwan, ika nga, kumbaga hide and seek lang tayo pagdating sa inspektor. Pero kung mahuli ka na inspektor, may paglalagyan ka sa inspektor. Kaya kami, ang ginagawa namin, sir, kape natin. Nakahanda na yan. Sir, pag pumunta ka rito, sir, sabihin mo kasi para makahanda kami ng siupaw para sa'yo. Di ba? Ba yun, siupaw, ano bang gusto mong siupaw na ako, sir? Gusto ko yung bula-bula magkano lang naman siupaw sa 7-Eleven? 45 lang naman. Sir, ano bang gusto mo ipares natin sa siupaw, sir, pag dumalaw ka? Para alis alam natin, sir. Para, kape lang, ganitong kape. O kaya soft drinks. Sige, sir. Chat mo lang kami. Ngayon, di ba? Chat na ngayon Text na lang di ba? Dati walang ganun Ngayon, chat mo lang kami, sir. Para at least alam natin na dadalo yung inspector sa area natin. Pupunta si ganito, Ngayon, ang inspector kasi, guys, pag dumalaw yan sa area, ang purpose lang naman nila, pipirma sila, pipirma ka rin. Pipirma yan sa, may form silang gagawin may form silang dinadala. Inspected, post-inspected, SG ganito, or license, okay. Uniform, okay. Pirma ang guardia, ganon. Tapos, pag may violation, na improper shows, improper ganito, may remarks yan sila pirma, guardia, ganon. Kami mga officer, kinakaibigan namin inspector. Sir, baka ganito, sir. Kung gutom yung inspector, gutom siya, chat na lang yan. SO de la Peña, dalaw ako sa inyo dyan, Sir, anong oras po? Basta mga abangan nyo ako, mga bandang alauna, nandyan ako. Sir, ano ba yung handa namin, sir? Bahala na kayo, mga siupaw lang, ganun. Yun ang tinatawag na marunong ka lumangoy sa agos. Ngayon, kung ikaw naman single post, pag dalaw ng inspector mo dyan, alukin mo agad ng dyan. Kape-kape agad. Hindi ako nagkakape. Ano bang sir? Kung naninigrilyo yan, di handaan mo sigrilyo. Sir, ganda yan. Ano bang gusto mong sigrilyo, sir? Para, sir, dumating yung kwan ko, sir Bayaw ko galing Saudi, sir. May dalang ganito. Ano bang maganda mong, ano bang sigrilyo mo, sir? Para pag next time na magdalaw ka, kuhan ko na, tabi ko na dito. Blue Seal ba, sir? Gusto ko yung kuhan ganitong brand Bilhin mo dyan sa may convenience store. Nandyan yan. Sige sir, pagka gagastos ka lang ng konti para hindi ka taluhin ng inspector mo. Yun. Okay? Tulad yan, si sir, expiring license. Kung katropa niya yung inspector, ano sasabihin ng inspector? Expire ka na pala Pahinga ka bukas. Mag-renew ka muna. Hindi niya kakasuhan. Papahinga mo na yan, expire ng license yan. Ganun din lang niya sa security manager doon. Sir, pahinga muna natin yan, sir. Kasi tropa mo yung inspector. Pero kung kalaban mo yung inspector, kinukontra mo, ano mangyari? Lahat ng paghihigpit, makukuha mo. Okay, guys? So, tinuruan ko na kayo kung paano ang diskarte yan pagdating sa inspector, So, kung kayo ay nagustuhan nyo yung ating topic ngayon at naliwanagan kayo, makahinga ko ng like. Pero kung naguluhan kayo, gusto nyo bash, dislike, at i-bash nyo ako dyan, Kung bubukas naman yung comment section natin dyan, open lang ako. Iiyak ko lang naman yan. Pag masakit ang dibdib ko, pag binas nyo ako ng kahit na maganda na yung sinasabi ko, binabash pa rin ako. Iiyak lang natin yan. Tao lang naman tayo. Tatanggapin natin yan. Okay, guys? So, I hope, guys, yung mga bagong dalaw na hindi pa subscriber, subscribe, pindot yung subscribe button dyan. Idamay nyo na notification para pag may mga pag-uusapan tayo sa susunod, ma-update kayo. At kung may mga gusto tayong pag-usapan next video, comment kayo dyan, guys. Comment kayo para may pag-usapan natin. Kita-kita tayo sa sinit na video, guys. Bye-bye! Bye-bye, guys!